Today, January 9, sineselebrate natin yung Feast of the Black Nazarene. At tuwing naririnig ko yung salitang Nazareno, meron akong naaalala. Way back December 2021, hindi ko makakalimutan yun. During that time, nagtuturo pa ako. Tapos nagkaroon ako ng dalaw noon kasabay ng Desmonaria na lagi ko namang nararamdaman tuwing meron ako. Tapos hindi ko akalain na patagal ng patagal, lumagpas na ng 3 days, 7 days, hanggang sa umabot ng more than 1 month na nagkaroon ako ng mens or pagdurugo. Konti lang naman yung lumalabas ng dugo sa akin per day. Hindi rin naman ganun kasakit yung puson ko kaya wala naman kailangan ipag-alala about sa pain. Pero kasi yung tagal niya na lagpas ng 1 buwan, yun yung kinabahala ko na hindi siya normal na pagme-mens. Nung hindi pa rin nawawala yung pagdurugo, nag-decide na ako na magpa-check up sa pinakamalapit na clinic sa amin. Tapos ayun, nag-undergo ako ng mga ilang labs, then may ultrasound din. Tapos nung nakausap namin yung doktor, ang findings or ang result, merong nakitang 3 tiny particles, super liliit lang na bilog sa ovaries ko. Sabi ng doktor sa amin, alam nyo ba yung dumadayo pa sa Nazareno? Para lang ipanalangin na magkaroon ng baby. Ganun daw yung kagaya nung lagay ko. Niresetahan lang din ako ni Doc ng vitamins para sa dugo para naman mapalitan yung mga dugong nawala sa akin. Nung narinig ko yun, hindi ako masyadong nag-alala o hindi ko siya binigdil kasi never pa naman sumasagi sa isip ko noon na magkaroon ng anak. Tsaka hindi ko talaga nakikita yung sarili ko noon na magkakaroon ako ng baby. Gawa ng ilang dahilan. Una is yun nga yung health conditions ko. Tingin ko hindi talaga ako fit to carry baby sa tiyan ko. Tapos tingin ko matagal pa yung panahon na kailangan kong magtrabaho. Ang mindset ko kasi once nagdalang taon na is kailangan ko na magpahinga ng 9 months. Parang hindi ko kakayaning hindi mag-work ng ganun katagal. Hindi ko afford mawalan ng source of income. Ang goal, kailangan ko magtrabaho para makatulong ako sa pamilya ko. Tapos, since meron na din mga anak yung kapatid ko, naisip ko na okay na ako sa mga pamangkin. Titang ina is life, ganun. Pagkatapos magpa-check up, mula nun, parang normal lang. Hindi ko siya problema at all. Kasi nga, hindi pa naman talaga ako nagpaplano din na magka-baby. Tapos, alam ko din naman na financially, emotionally, spiritually, at kung ano-ano pa, hindi pa talaga ako well prepared para doon. Nung binabalikan ko yung panahon na yun mula December 2021 hanggang September 2024, ayun pa rin yung mindset ko. Not until nung 3 sunod-sunod na week na sumasakit yung puson ko, nagre-ready ako ng napkin pero hindi talaga ako nagkakaroon. Tapos naalala ko nung year 2021 na nagpa-check up ako, pinabili kami ng PT kasi kasama sa may test na kailangan kong pagdaanan. Sobra yung nabili namin kaya naitago ko pa yung iba. Out of curiosity lang. Sinubukan kong gamitin yung PT. 2 yun. Pero parang for fun lang siya kasi alam ko din naman na expired na siya ng 1 year na. Tinry ko pa rin. Tas parehas naman siyang nag-red line. Hindi ko pa nga alam nun kung paano talaga mag-read ng PT. Kaya kahit nakita na namin yung 2 guhit sa PT, wala lang sa amin, wala kaming reaction. Malakas pa rin yung paniniwala ko na 90% talaga is magkakaroon pa rin ako. Maliliit lang talaga siya. Tapos nung nag-decide na kami magpa-check up sa OB, doon nakita na 2 months and 4 days na pala akong pregnant at twins pa. Talaga naman. Sabi ko pa naman noon, Lord, kung luluobin mo in the future na magka-baby ako, kahit isa lang po ang may ambag ko sa mundo, okay na ako. Sabi tuloy ng OP ko, ayan, pinag-pray mo daw kasi kay Lord na isa lang yung iaambag mo. Kaya ayan, 1 beses kang magdadala ng 9 na buwan pero 2 na yung pinadala sa'yo. Unplanned man at walang kasiguraduhan, magtitiwala ako sa kung anong plano ni Lord para sa amin. O siya, bukas ulit.